Iaanunsyo na pabukas ng LTFRB ang dagdag pasahe sa mga city bus. At noong weekend pa umaaray ang mga pasahero ng mga provincial bus dahil nauna na silang nagpatupad ng dagdag pasahe. Saksi si Ian Cruz. Napapaaray na ang mga babiyahe dahil sa taas pasahe sa mga provincial bus. Si Jessa Montilla na uwi sa Allen, Northern Samar kasama ang kanyang anak, hindi umabot na makabili ng ticket na 1,800 pesos pa lang sa PITX kahapon. Kaninang umaga, 2,035 pesos na ito. Medyo nag-adjust. May barko pa kaming babayaran. Hindi pa kasama yung ticket sa barko. Ang ilang bus driver, inabisuhan ng kumpanya na posibleng magbawas ng biyahe. Ano ko lang sa operation manager namin, baka parang magbabawas yata ng biyahe. Ang mga bus pabagyo naman mula sa isang terminal sa Cubao, Quezon City. Mula sa dating 641 pesos sa pamasahe sa regular bus, 740 pesos na. Ang first class na dating 1,038 pesos, naging 1,139 pesos. Mabigat para sa estudyanteng si Kisha na lingguhan pa namang umaakyat ng Baguio. Bukod sa everyday expenses, dumadagdag po yung increase dun sa bus. Ipinatupad ng dagdag pasahe sa provincial buses itong Sabado, 2 linggo bago ang Semana Santa, kung kailan inaasahan ang dagsa ng mga babiyahe. Para makatipid, nag-ordinary bus si Lisa pauwing Ginubatan, Albay. Wala, talagang limit na magpa-Manila. Mahirap na. Bukas i-anunsyo kung magkano ang taas pasahe sa city buses ayon sa LTFRB. Iba ang fare structure ng metro buses compared sa provincial buses. Iba rin yung expense basket ng provincial buses compared to the city bus. Hindi sila the same. Pero sino mas magiging mataas, provincial or city? Tingnan natin bukas. Bago pa ang panibagong taas presyo sa petrolyo bukas, umaabot na sa mahigit 100 piso ang kada litro ng diesel sa ilang gasolinahan sa Naga City at Libmanan, Camarines Sur. Bukas hanggang Huwebes, mamahagi ang DSWD ng 5,000 pisong ayuda sa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. 30 payout site sa iba't ibang lugar ang tinukoy ng DSWD. Posibleng sa Lunes naman daw ang bigayan ng ayuda sa mga jeepney driver at isusunod ang iba pang public utility vehicles. Kung kakailanganin, posibleng may bigayan muli ng ayuda mula sa pondo ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ang instruction ng ating presidente, kailangan multiple times kung tumagal pa to. 139,000 will cost the government around close to 700 million pesos. So nakahanda na yan. Inaayos na rin ng DOTR ang pagpapalabas ng 2.56 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy ng operators at drivers ng public utility vehicles. Inaasahan ng DOTR na bagaman may ayuda at fuel subsidy para sa transport sector, may transport groups pa ring hihiling ng fare hike. Ang purpose kasi naman po ng fare hike is more of sustainability, no? To ensure na meron tayong transportation, we really have to strike a balance between approving and giving a fair hike and also the capability of our commuters to pay the supposed fair hike. Pinag-aaralan na rin daw ng DOTR ang paglulunsad ng libreng sakay tuwing rush hour para higit na maalalayan ang mga commuter. Kinakausap na rin daw nila ang mga toll operator para pababain muna ang kanilang singil para makatulong sa publiko. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, may kinakasang nationwide strike ang grupong Piston at mga kaalyadong grupo sa March 19. Muli rin nilang ipinanawagan ang pagbasura sa oil deregulation law. 5,000 sa naabot. Halos kulang pa ng 2 days na para ipang krudo namin sa aming mga sasakyan. Mariresolve ba yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon? Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.